balita po tayo mula sa lungsod ng Paris sa bansang France. Tila naligaw ang isang driver. Imbis kasi na sa parking space niya iparada ang kanyang sasakyan, abay tignan nyo, sa hakdan patungo sa istasyon ng tren niya pinark. Akala raw kasi ng driver papunta yon sa parking area. Agad namang kinordona ng mga pulis ang lugar. May mga naaliw naman sa SUV na yan na nakaparada sa hagdan at yan nakuhanan pa sila ng litrato na pag-alamang hindi pala taga-Paris ang driver. Wala namang nasaktan sa pangyayari yan at naialis na rin ang SUV sa hagdan. At patok po ngayon sa video sharing site ika nga na YouTube ang halos 3 minutong video ng 12 taong pagsubaybay ng kamera sa isang bata. Naging tinatawag na viral na ang video na in-upload ng user na si Hoff Mister. Halos 410,000 na ang tinatawag na views o nanood ng video na yan sa YouTube. Sinimulang kuna ng video ang bata ng kanyang ama mula rin siya isang gulpa. Hanggang umabot siya ng 12 taong gulang. Linggo-linggo raw kinukuhanan ng video ang bata. Ang mga kuway ineditika nga para maging isang tinatawag na time-lapse video na magpapakita ng unti-unting paglaki at pagtanda ng bata na yan. Balik po tayo dito sa Pilipinas, nagsanay sa tinatawag na beach landing assault ang mga tropang Amerikano at Pilipino sa Palawan. Bahagi pa rin po yan ng balikatan exercises. Iginiit ng mga otoridad na walang kinalaman ang pagsasanay na yan sa mga pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Mula sa Palawan, nakatutok si Ian Cruz. Ito ang Ulugan Bay dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Nasa bukana lang nito ang West Philippine Sea. At sa pagkakataong ito, mula sa dagat, isang amphibious raid ang magaganap. Ang scout swimmers ng US at Philippine Marines lumangoy tungo sa Pampang. Tiniyak nilang ligtas sa anumang banta ang Pampang. Matapos kang matiyak na secure ang area na ito, sunod-sunod na dumarating ang mga tropang Pilipino at Amerikano patungo dito sa lugar na ito. Matapos ang pagbaba mula sa rubber boats, sabay-sabay ng kumilos ang mga sundalong Pinoy at Kano. Pero di pa man sila nakakalayo. Kunwari, napalaban na sila matapos ambushin ng mga kalaban. May naghagis pa ng smoke grenade para takpan ang mabilis sa pagkilos ng mga sundalo. Matinding bakbakan muli ang kasunod nito. May 2 dekada na ang US-Philippines baliktan kaya naman tinatanggi ng kanilang pamunuan na may kinalaman ng mga pinag-aagawang isla sa exercise na ito. I think the geography is very suitable for such particular training. Yung mga amphibious training dahil maraming coves, maraming bays, which is very ideal for the conduct of amphibious operations. This exercise has been planned since November, and site survey people came out here to go pick different places that look good. Got some very nice beaches. There was no preconceived notion with anything that has to do with anything that you're talking about. Isang gusali rin ang kanilang pinasok. Natunton at nailigtas din ang isang bihag at na-neutralize ang mga kalaban. Mahusay na koordinasyon daw ng mga tropang Amerikano at Pilipino ang susi sa mga tagumpay na operasyon. Alpha! Raiders! Alpha! Raiders! Alpha! Raiders! Attack! Kill! Mula sa Palawan, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Sa pagpapatuloy ng ating summer break, sa Palawan pa rin po tayo mga kapuso. Napakagandang lalawigan yung Palawan na yan. Kapansin-pansin na hanggang ngayon, malaparaiso pa rin ang lugar na yan. Dahil daw iyan sa pangangalaga ng mga tinatawag na environmental activists. Gaya ng pinatay na si Doc Jerry Ortega, nakatutok si Micaela Papa. Nung nasa kolehiyo ko, sinabi ko sa aking ama, sabi ko, alam mo daddy, hindi ko maintindihan. In-explain niya unti-unti na hindi totoong walang mukha at walang pangalan yung mga bundok at yung mga kagubatan dahil sa katunayan, napakaraming mga komunidad na doon umaasa. Isang anak nangungulila sa yumaong ama. Isang taon na buhat ng mapaslang ang kilalang eco-warrior ng Palawan na si Doc Jerry Ortega. So we went there, tapos naging photo op na siya. You know, may jumping shots sila. Ako yung kumuha niyan kasi hindi sila magaling kumuha ng jumping shots. So, ang galing nga nila tumalon. Yan na yung huling labas. Kasama niya papa niya. Kapirasong paraiso sa lupa. Marahil kundi dahil sa mga gaya ni Doc Jerry, matagal na sanang sira o wala. Yun na nga yung pasalamat din namin kay Doc Jerry no, na nakilala niya kami. Nasabi niya, pangalagaan daw namin yung kalikasan kasi yan ang magiging puhunan namin. Walang duda,
Isa pa rin ang Palawan sa mga lugar na dapat matikman. Busin ko na ito, ha? Bye-bye! Maranasan. At mapuntahan. Umaalingaw-ngaw ang ganda ng kalikasan. Yayakapin mo yung kalikasan. I love you. Sa itinuturing na the last frontier daw ng bansa. So mga minerals po yan. Tinap natin yung ilang bahagi nitong rose tones na ito ay nag-create ko ng sounds. Sapagkat ito po ay halo ko. Pwede kang tumugtog dito. Alam mo magsasayo dyan? Siyempre ako kasi nagsuspelunking ng nakahigaw. Ayan. Try mo on. Ito yung needle point kasi literal na dadaan ka sa butas ng karayom. So, pag nakadaan ka dito, ibig sabihin sexy ka. So, bato na huhusga. Oh. Yan, layunin nga ni Doc Jerry na turuan yung community ng mga paraan kung paano nila pangangalagaan itong preserve na ito. Saan ka man lumingon? Saan ka man mapadpad? Sa ibabaw man? 2, 3. O sa ilalim ng dagat? Dapat nga bang ipagpalit ang kalikasan sa ngalan ng kaunlaran? Ang galing talaga! Mga aral na walang dudang nakaukit sa diwa ni Mika na ngayon ay sumusunod na sa mga yapak na iniwan ng kanyang ama. Isang kakaibang summer break sa Palawan na di ko malilimutan. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Sumugod sa Mendiola sa Maynila ang ilang militanteng grupo para kondenahin ang madugong demolisyon sa Parañaque nitong Lunes. Tinangka silang itabuhin ng mga otoridad kaya lalong nag-init ang mga rallyista. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa gate ng Mendiola Peace Arc, nagtagpo ang mga militanteng grupo at mga pulis na miyembro ng Civil Disturbance Unit ng MPD. Nalusutan kasi ng mga rallyista ang nakabarikadang barbed wire para maiparating daw nila sa Malacanang ang galit matapos ang kaguluhan sa Silveria Compound sa Parañaque. Walang permit para magsagawa ng rally ang grupo sa pangunguna ng Kadamay, KMU, Anak Bayan at LFS. At nantangkain nilang pasukin ng Malacanang at ugain ang gate. Umaksyon ng mga pulis para itaboy sila. Kaibigan, mamatay tao kayo! Hindi ininda ng mga militante ang pagbomba ng tubig. Pero mas lalong nag-init ang mga rallyista. Halos sirain nila ang gate ng Mendiola at nambato pa ng pintura. May nagtangkang pumigil sa kaguluhan.
Pero tila walang nakinig sa panig ng militante. Dito muling namuo ang tensyon. Dahil hindi makalapit sa Malacanang, pinagdiskitahan ng mga militante ang arko at sinulatan ito. At nagsunog ng poster ng Pangulo kasama si Henry C., ang may-ari ng SM Development Corporation. Bagamat itinanggi na ng SMDC na nabili nila ang Silverio Compound at idiniing wala itong balak i-develop ang lugar sa isang condominium. Salud sa Maranita! Matapos ang halos 30 minutong basaan at batuhan ng pintura, natapos ang kaguluhan ng walang inaresto ang mga pulis. Pero nag-iwan ang mga militante ng mensahe sa mismong arko ng kapayapaan. Inungkat din ng mga nagpoprotesta ang pakikipag-date kagabi ng Pangulo sa TV host sa si Grace Lee nang mamataan ng dalawa sa isang concert kagabi. Si Noynoy Aquino, hindi natin naririnig nagsalita. At naabutan pa nga natin kagabi, nanonood ng konsyerto. Ito ba yung mabuting asal ng isang presidente? Totoo bang kami ang boss mo? Ayon naman sa palasyo, wala raw maaaring nagawa ang Pangulo para mapigilan ang demolisyon sa Silverio Compound dahil ito ay utos ng korte, hiwalay na sangay ng gobyerno. The demolition order was issued by the Regional Trial Court. It's not by the national government. This is a case between the city government and the residents of the Silverio Compound. Ayon sa MPD, pinairal daw nila ang maximum tolerance kaya walang nasaktan sa mga rallyista. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.